Ngayon pa na sumasamba sa ating Panginoong Diyos, katulad po ng sinabi po ng banal na salita ng ating Panginoon, God created heavens and the earth. In 6 days ay nagtrabaho po ang ating Panginoon, and on the 7th day, ang ating Panginoong Diyos ay huminto sa kanyang paggawa, sapagkat natapos na niya lahat ang mga bagay na dapat po niyang tapusin. On the 7th day, yung sinabi ng ating Panginoon, God, sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, God rested on the 7th day. So, ang ating Panginoong Diyos ay nagpahinga siya on the 7th day, pero hindi ibig sabihin na napagod po ang ating Panginoon. But He set aside yung 7th day as a Sabbath day, or isang araw na kung saan ay ito ay banal para sa ating Panginoon, because within 6 days, He worked, and on the 7th day, it is the day na tinalaga ng ating Panginoong Diyos for He Himself. At sa araw na ito, mga kapatid, let us all give our best, kahit ano po yung ginagawa po ninyo sa inyong saan bang lugar po kayo nandun, sama-sama po tayo ipagkaloob yung karapat-dapat na tanggapin ng ating Panginoong Diyos for all the things na ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. So thank God sapagkat it's Sunday again. 7 araw na naman ang lumipas. So napakabilis po ng araw. Kung gaano na karami ang mga araw na dumaan, ganoon na rin po ibig sabihin kalapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Balikan ulit po natin yung sinasabi po ng banal na kasulatan na kapag ang salita ng Diyos ay naabot ang lahat ng mga sulok ng daigdig na ito, then ang sabi niya, that is one of the sign of the second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabilis, lalo na ngayon at mayroon tayong tinatawag na social media. Napakabilis yung expansion ng salita ng ating Panginoon, napakabilis ng delivery ng Ebanghelyo, di katulad doon na naglalakad lamang ang ating mga pamayaman at ang ating Panginoon. Naglalakad lamang sila, sumasakay lamang sila sa asno kapag sila po ay pupunta sa isang bayan upang ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Subalit ngayon, napakabilis, isang click mo lang, nakarating na kung saan mo gustong marating yung Ebanghelyo ng ating Panginoon, kung kanino mo gustong i-share yung salita ng ating Panginoong Diyos. So, 2,000 years ago, sabi niya doon, malapit na ang pag-aari at malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Now, marami ng years ang lumipas. So, therefore, mas malapit na ngayon ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya lagi po tayo maging handa na salubungin ang ating Panginoon, sapagkat ang sabi ng salita ng ating Panginoon, wala pong nakakaalam kung kailan po ulit babalik ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan maging handa po tayo. Now, one of the isa sa mensahe na inilalagay ng ating Panginoong Diyos sa puso ng inyong lingkod na nais niyang ibahagi is about in the book of Zechariah. In the book of Zechariah, si Zacarias. In Zechariah chapter 1 verse 1 hanggang 6, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, kayo po ay makipagpuklat ng inyong mga Biblia sa aklat ng Zechariah in the Old Testament, chapter 1 verse 1 hanggang sa 6. Verse 1. Nang ikawalong buwan ng ikadalawang taon ng paghahari ni Dario sa Persia, kinausap ni Yahweh si Propeta Zacarias na anak ni Berechias at apo ni Propeta Iddo. Ipinasabi niya sa mga taga-Huda, labis akong napuot sa inyong mga ninuno. Manumbalik kayo sa akin at kakalingahin ko kayo. Huwag kayong tumulan sa inyong mga ninuno, hindi sila nanumbalik sa akin. Kung hindi sila tumalikod sa kanilang kasamaan, sa kabila ng aking mga panawagan sa pamamagitan ng mga propeta. Nasaan sila ngayon? At ang mga propeta na natili ba silang buhay? Ngunit natupad ang lahat ng sinabi ko sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya naman sila ay
ay nagsisi at sinabi nilang ginawa ko ang aking sinabi tungkol sa kanila na katumbas ng kanilang kasamaan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoong Diyos, patuloy na kami po ay malapit po sa iyo. Patuloy na nananatili sa iyong presensya sa oras na ito, Panginoong Diyos. At kami po ay nagpapakumbaba at inaangkin ang katotohanan na kung hindi ikaw ang magkakaroon sa amin ng karunungan at pangunawa, hindi po namin maunawaan, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita. Subalit maraming salamat sapagkat patuloy na ikaw ay sumasama sa bawat isa sa aming Diyos. Ang banal na Espiritu na nananahan sa aming Panginoon ang siyang patuloy na magkakaroon ng pangunawa nang sa ganun ay maunawaan po namin ang nais mong iparating sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat at sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang lahat po ng aming po mga gagawin sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So, kung babalikan po natin ang aklat po ng Sikaraya, ito po ay aklat na kung saan ay ang mensahe balimit ng aklat ng Sikaraya, especially sa mga Israelita in his time, ay it is about the hope, yung pag-asa. It is about hope and encouragement para sa mga Israelites. Ito po yung ginamit ng ating Panginoon upang patuloy na paalalahanan ang mga Israelita while they are in captivity in Babylonia. So sila po ay captive ng Babylon because ibinigay sila ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga kaaway bilang pagpalo dahil nakalimot po sila sa ating Panginoong Diyos. So ganoon palagi ang way ng ating Panginoon. It is not because God want to destroy Israel, but it is because God loved Israel so much, kaya dumarating yung pagtutuwid o yung pagtuturo ng ating Panginoon sa bansang Israelita. So hindi ibig sabihin na kapag mayroong pagpalo ay because God wants us to be destroyed. Kung hindi, kapag mayroong pagpalo, pagtutuwid, pagtuturo ng ating Panginoon sa buhay po natin, it is because God loved us so much. So, ang pagkat po ng ating mensahe this time is returning to God. So, ang aklat na ito, ang audience ng aklat na ito is not hindi yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Hindi yung mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon o kumikilala sa ating Panginoong Diyos, but instead, ang mensahe ay naka-address sa mga Israelita na nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. So, ang audience niya ay yung mga mananampalataya, yung mga nakakakilala sa ating Panginoong Diyos bilang kanilang Diyos. So, sinasabi ko na mayroon pong kasabihan na o sinasabi na hindi lamang knowing something, ang sabi niya, knowing something and applying it are two different things. Ang sabi po niya, yung alam mo yung isang bagay at applying it in your life are two different things. So different yung ina-apply mo, yung naririnig mo, at yung naririnig mo lamang ang isang bagay. Mayroon isang illustration, mga kapatid. It is about yung si Clark Clifford. Siya po ay White House counsel during the Truman administration. Now, habang sila po ay nasa harapan, inabanggit one night with one of the guests, then isang bisita daw ang nagsalita at kinausap niya yung isang babae na nandun sa harap ng pagkainan while they are taking their dinner. At ang tanong ng lalaki, tama ba ang pagkakaalam mo sa iyong pangalan? Tanong niya. Di ba ang pangalan mo ay, ang apelyido mo ay Post? Ang sabi niya. At ang sabi naman ng babae, oo, yan nga, sabi ng babae.
So, di ba, Emily Post ang complete name mo? Sabi niya, oo, sa complete ng babae. Di ba ikaw ang kilalang tagapagturo ng mabuting asal? Tanong ulit ng lalaki. Di ba ikaw ang tagapagturo? You are the authority of attitude. Ang sabi niya, you are the authority of manners pala. Tagapagturo ng authority of manners. Ang sabi niya, ikaw yung sikat na tagapagturo ng mabuting aral. Tanong ulit ng lalaki. At ang sagot ng babae ay, oo. Ngayon, nagtanong babae, bakit mo tinatanong? Why are you asking? Sabi niya. Dahil sabi ng lalaki, kinain mo na ang aking pagkain. Kinain mo na ang aking pagkain. So, ibig sabihin, sometimes, napakadaling magturo ng isang bagay, subalit napakahirap itong gawin. Napakadaling magturo ng mga magagandang asal o mabubuting bagay, but sometimes it is very hard to follow yung atin pong mga naituturo. Diba? It is different. Madali lang magturo, subalit napakahirap sundin yung mga tinuturo natin sometimes. Katulad ng babae nito. Hindi niya pala pagkain, yung kinakain na niya. Kaya ang tanong ng lalaki, di ba ikaw yung authority of manners, ang sabi niya. Yung kilalang authority of manners. At ang sabi ng babae, oo. Ang tanong na lalaki, bakit kinain mo na ang aking pagkain? Sabi niya. Ibig sabihin, hindi yung babae ay nasa ibang upuan, hindi sa kanya yun. Subalit, umupo siya doon without manners at nakain na rin niya pati yung pagkain ng lalaki. So yun ang katanungan. Knowing something and applying it are two different things. It is possible to be an expert in manners and yet eat the raw salad. It is possible ang maging eksperto at marunong sa Biblia, subalit di ginagawa ang kamulong iyan sa araw-araw ng pamumuhay. Sometimes, alam natin na mayroong Diyos. Ang tao, alam nila na mayroong Diyos. Alam ng tao kung sino ang Diyos. Subalit, it is not enough na alam lamang ng tao ang patungkol sa ating Panginoon, but hindi kompleto yun kung wala yung personal relationship natin sa ating Panginoon. So kaya ibig sabihin, kailangan natin ang ating personal relationship sa ating Panginoon, not only knowing about God, and not only knowing who God is. Kailangan natin ang personal relationship sa ating Panginoon. Amen. Ang mga tao kausap ni Sicaraya, dala-dalang salita ng Diyos ay maaaring katulad ng bawat isa sa atin. They were believers. They promised to nangako sila ng kanilang pagkikisa sa ating Panginoong Diyos. They were remnant of 50,000 Jews na nagbigay ng kanilang commitment to return to Jerusalem from Babylonian captivity. So beginning of the construction of the devastated temple, it was in 536 BC. Subalit hindi natuloy ang kanilang construction sapagkat may mga opposition. But opposition had mounted, and for 16 years the work has been set aside. So dahil sa mga opposition, ang kanilang mga ginagawa para in building the temple ay naset aside, naiwan. At magmula noon, namuhay ang mga Israelita in accordance sa kanilang mga sariling kagustuhan that time. So nakalimutan na nila ulit ang ating Panginoon. Nakalimutan nila ang ating Panginoong Diyos. Namuhay sila on their own way of life. Then, dumating, makikita po natin, mga kapatid, ng ating Panginoon, hindi kailanman ito uupo lamang at panunurin ang kanyang mga minamahal ng anak. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Inutusan niya si Propeta Haggai at nagsabi, ang sarap-sarap na ng buhay ninyo. Ang sabi niya, samantalang ang templo ng Panginoon ay nandoon pa rin, hindi pa rin ito tapos. Kayo, mayroon na kayong mga magagandang bahay. Subalit ang templo ng Diyos, ang sabi niya sa Jerusalem, nandoon pa rin, hindi pa rin tapos, ang sabi niya. So, nagising ulit ang mga Israelita. So, they continued building the temple, mga kapatid. Tignan po natin that ang mensahe po ng Sicaraya is about hope and encouragement. Subalit, itong binasa natin kanina, it is not about hope and discouragement and encouragement. Ang nabanggit, sapagkat ang sabi niya, you have forgotten, ang sabi niya, nakalimutan na ninyo ang inyong Diyos, ang sabi niya.
Ang sabi ng Diyos, kung kayo ay babalik, ang sabi niya, ako na si Yahweh ay babalik sa inyo. Ang sabi ng ating Panginoon. Now, mayroon po tayong ilan na makikita, mapapag-aralan. Tatlong mga bagay, mga kapatid. Returning to God is necessary because of His wrath against sinners. Bakit kailangan magbalik loob ang mga tao sa ating Panginoong Diyos? Because returning to God ito po ay mahalaga sapagkat ang galit ng ating Panginoong Diyos ay galit ng ating Panginoon sa mga sinners. In verse 2, ang sabi po niya, ipinasasabi niya sa mga taga-Huda, labis akong napuot sa inyong mga ninuno. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Sicaraya. Balikan po natin that Sicaraya is a prophet of hope. Then his message this time is God's fierce anger of God against sinners. So ano ang koneksyon kaya ng laging sinasabi ni Sicaraya na pinapaabot ng ating Panginoon about pag-asa at about encouragement? Dito ngayon sa mensahe, anong relationship kaya ng mensahe right now ni Sicaraya in chapter 1 verse 2 in relation to hope and encouragement? Diba? Napakalayo, parang wala yatang relevance kung ano yung sinasabi ngayon ni Prophet Sicaraya sa mga Israelita. When Sicaraya ang mensahe ng Sicaraya is about hope and encouragement. Mga kapatid, so dumating ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Sicaraya that God, ang ating Panginoong Diyos ay galit na galit because of the sins ng kanilang pong mga ninuno. They have forgotten God sa kanilang mga buhay. Nakalimutan nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. So maaaring we can connect also, maaari din natin i-connect ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Na nakalimot ng mga tao. They are busy na sila sa mga maraming bagay. At nakakalimutan na nila na bigyan ng kahalagahan yung mga salita ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. So takbo dito, takbo roon, tok-tok dito, tok-tok doon. Very busy ang tao. Hindi lang sa kanilang mga trabaho, kung hindi additional, may karagdagan pa yung mga bagay na ibinibigay ng mundo. Ayun, TikTok. Tok-tok dito, tok-tok doon. TikTok. So, people are busy. Maraming mga pinagkakaabalahan ngayon ng tao. That they have forgotten what is the more important thing, and that is giving time sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman kinukuha ng ating Panginoon lahat ng time po natin eh. Kaunting time lang ang kinukuha ng ating Panginoon. At kapag ang kaunting time na yan na inialay natin sa ating Panginoon ay nagmula sa ating pong mga puso because we want to be with God in that time, ay matutuwa ang ating Panginoong Diyos. Subalit ang tao ay very, very busy right now. Balikan ulit natin yung ginagawa, especially dito sa Barcelona. Kapag gabi na ng Friday, hanggang madaling araw na yan. Hanggang alas 3 ng madaling araw, ganoon din sa madaling araw ng Sunday because Saturday night, naglabasa pa sila at madaling araw na ng Sunday, nasa mga kalye pa sila. That is how busy people are. At nakalimutan na nila kung ano yung mas importanteng bagay na ikinalulugod ng ating Panginoong Diyos. At yun ay pagbibigay ng panahon para sa ating Panginoon. Huwag naman natin ubusin lahat. At tirhan naman natin ang panahon ng ating Panginoong Diyos. Subalit ganoon ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ngayon, wala nang disco. Hindi na sila makakalabas. Hindi na sila mayroon ng curfew. Kailangan na nilang manatili sa loob ng kanilang mga bahay ngayon. Yan ang... So, minsan, ang COVID-19 ay, ano yan eh, sometimes, pwede rin natin sabihin, blessing sa atin. Bakit? Sapagkat, ang Panginoong Diyos, sinasabi natin na maaaring magbigay ito ng pagpapala sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay mabuting Diyos.
So lahat ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo, although negative, masakit para sa ating mga tao, but sometimes kapag inayaan ng Panginoong Diyos na mangyari isang bagay, it is because a good purpose ng ating Panginoon. Dahil mayroong magandang layunin ng ating Panginoong Diyos, kaya naman niyang pigilan yan kung gugustuhin ng Panginoon because makapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi naman natin maaaring isipin na baka nakahulagpos sa pagkakahawak ng Panginoong Diyos ang pangyayari ito. It is not. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari na ito ay although nasa kontrol ng Panginoon ng lahat ng mga bagay, ito ay hinayaan ng Panginoon ng sa ganon katulad po ng mga Israelita. Kapag sila po ay nakakalimot sa ating Panginoon, sumasamba sila sa ibang mga Diyos-Diyusan, ano ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa kanila? Because God loved them so much, it comes, darating yung reminder ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Anak, nandito ako, nakalimot ka na. Kaya magkakaroon yan ng kastigo. So, ngayon, papurihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat marami ng panahon ngayon ang tao upang gawin, upang pakinggan at basahin yung mga bagay para sa ating Panginoon. Di ba? Maraming nabago ngayon. Kaya nang narinig natin kanina, after ng COVID-19 na ito, magkakaroon ng a time of refreshing, a time of celebration. Sigurado yan. Maraming magsiselebrate after this. We pray na hindi na ito magtatagal, mga kapatid. So, an unrepentant heart, although God loves him, does not mean that God's holy wrath is not against him. Hindi porke ang sabi niya, an unrepentant heart, ang hindi raw marunong magsising puso, ang sabi niya, kahit na minamahal siya ng Diyos, hindi ibig sabihin na ang banal na pagkagalit ng ating Panginoon ay hindi na sumasa Kanya. Of course, nandoon pa rin, mga kapatid. Kasi malimit na naririnig natin that God hates the sin but loves the sinner. Opo, tama po yun. Pero hindi ibig sabihin na palalampasin ng ating Panginoon ang mga kasalanan sa buhay po ng isang tao. So tignan natin, kontrolado ngayon ang buong mundo. Wala nang window shopping. Everyone has been controlled. Na-control na ng COVID-19 ang mga tao. So, they have now a lot of time to spend sa ating Panginoong Diyos. You are so much busy. Andiyan yung maraming mga bagay na umaagaw sa atensyon ng tao. So kung kaya ng tao na pagtuunan ng napakahabang panahon ng mga bagay na yun, I believe, kaya din nating pagtuunan ng mahabang panahon ang lahat ng mga bagay patungkol at tungkol sa ating Panginoong Diyos. Habit po natin ang pagbabasa sa salita ng ating Panginoon, I believe. The same as with the bad habit, ang good habit na ito ay mahirap din nating tanggalin sa ating mga buhay. Hindi tayo kontento o hindi kontento ang araw natin if yung good habit po natin ay hindi po natin nagawa. And that is thinking about the things about God o para sa ating Panginoon. The Hebrew word is to return or returning, which is repentance. So, ang sabi niya dito, returning to God, repentance unto God. Repentance. Now, ang pangalawa, mga kapatid, is returning to the Lord is the human response that opens the supply of God's personal grace. So to cling to my sin and reach for God's salvation at the same time. Imposible daw, ang sabi niya, it is impossible to cling to our sin and reach for God's salvation at the same time. Sin and salvation at the same time. It is not, ang sabi niya, to grab salvation, I must let go of my sins. Kung turning to God, nakaharap siya sa Panginoon, nakatalikod siya sa kasalanan. Turning from sin and turning to God. So, sabi ni Zechariah,
ang sabi ni Sikaraya, ang Diyos mismo nagsabi, return to me and I will return to you, ang sabi ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na nandito sa physical na katawan na ito. Repentance ay hindi lamang minsan. We must continually repent or return to God, not to get saved, but to walk in fellowship with the Holy One. The Holy One, ibig sabihin, in our everyday lives, mayroon tayong komunikasyon sa ating Panginoon, mayroon tayong fellowship sa ating Panginoong Diyos. Bakit kailangan natin magkipag-fellowship sa ating Panginoon? Because every day we need to repent. Because every day we are committing sin. Big and small sins are all the same. Parehas lang yung big and small sin na it is a sin. Kailangan po natin ang ating Panginoon. It keeps creeping back, ang sabi po niya. So we must continually repent or return to God, not to get upang hindi maligtas, but to walk in fellowship with the Holy One. Ito dapat daw ang karakter ng isang tunay na mananampalataya. Yung patuloy na pakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Because He is acknowledging that He is committing sin in every day. He is acknowledging that He needs, kailangan niya ang ating Panginoon Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Humility. It is a symbol, it is a sign of humility din, yung patuloy na paglapit sa ating Panginoon. He is looking at Himself, that He is sinner, na wala siyang magagawa sa kanyang sarili, upang linisin ang kanyang sarili kung hindi sa pamamagitan lamang ng paglapit niya sa ating Panginoon in humility. Ang sabi ng banal na salita ng Panginoong Diyos, without holiness, no one will see the Lord. Hindi mo makikita ang ating Panginoon kung walang kabanalan sa buhay po natin, mga kapatid. Hindi natin makikita ang Panginoon. Holiness is important. If one do not develop a lifestyle of repentance or turning from sin to God, now ang Panginoong Diyos is inviting us to return to Him. Every one of us, brothers and sisters, lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoon to return to Him. God does not say, return to keeping my law or return to your religious duties, but He says, return to me. Ang sabi niya dito, return to me. Isa sa napakagandang halimbawa, balikan ulit natin is yung prodigal son, the parable of the prodigal son. Ng kanyang ama, nang makita niya na dumarating ang kanyang anak, because yung prodigal son repented of his sin. Nagkamali siya sa kanyang ama, at sa langit ang sabi niya, kaya sabi, babalik ako sa aming tahanan. Ngayon, nung makita ang kanyang anak na dumarating, makita ng ama, natuwa kaagad ang ama. Natuwa siya at dali-daling sinalubong ang kanyang anak. So, ganyan din ang ating Panginoong Diyos. When someone return to the Lord, bukas ang palad ng ating Panginoon upang tanggapin niya. So, balik ang sabi niya, kailangan natin, but if you will trust in Jesus' blood, your sin is forgiven. Ang mensahe ng ating Panginoon for the whole world is return to me. Submit yourself, humble yourself, repent, return to me, ang sabi ng ating Panginoon. So, hindi tayo nakakasiguro, mga kapatid, na yung nangyayari sa kasalukuyan sa paligid po natin ay hindi na po ito mangyayari muli. We pray, of course, papanalangin natin na hindi. But we are in this world. Hindi tayo nakakasiguro kung kailan muling magaganap ang mga bagay na ito. Or baka mayroon pang darating na mas worse. So sabihin sana natin na God forbid. Pero yan talaga ang mga mangyayari dito sa ibabaw po ng mundo, mga kapatid. Because we are in this world na kung saan ay punong-puno ng kadiliman at punong-puno ng kasamaan. Because of sin. Subalit, tignan po natin ang result ng kapangyarihan ng COVID-19 na ito unto mankind. How much more yung mga darating pang mga bagay sa buhay sa dito sa mundo, mga kapatid. So nandito po tayo sa ibabaw ng lupa na kung saan ay it is not a perfect place to live in. Hindi po perfecto na lugar.
mayroong naghihintay na lugar kung saan nandoon yung tunay na abundance ng ating mga buhay. And that is doon sa lugar ng ating Panginoon in heaven. Heaven and hell, mga kapatid. So parehas lang yan. So piliin po natin ano ang gusto natin, saan doon ang gugustuhin po natin na eternity. In our conclusion, ang lahat ng mga bagay ay mayroong hangganan, mga kapatid. Ang sabi niya dito, inihahambing ang katawan ng tao katulad ng isang damo. Nakatulad ng kalwalhatian ng mga bulaklak, ng mga damo. Ang sabi niya, ang mga damo ay natutuyo. Ang mga bulaklak ay natutuyo. Subalit ang salita ng ating Panginoon, it endures forever.